Halos puno na ho ang Baseco Compound Evacuation Center sa Maynila sa dami ho ng mga tao roon kahit hindi pa ipinatutupad ang full evacuation. Nagkagulo na rin ho sa pamamigay ng relief goods at iba pang donasyon. May ulat on the spot si Jay Sabales. Jay? Connie, nagkagulo nga kanina dito sa may Baseco Compound Evacuation Center nang may dumating na ilang donasyon para sa mga evacuees. Kanya-kanyang kuha ng mga sako ang mga evacuees. Ang iba nagsusukat pa, pero ang iba dampot na lang sabay alis. Pasa ng sako, nagmamadali pang nag-aakyat panaog sa hagdan. Mga donasyong damit ang laman ng mga sako. Ipamimigay sana mga damit ng maayos, ngunit di na ito nagawang mapigilan ng mga tiga-barangay nang nagsikuhan na ang mga evacuees. Pinilahan din ng mga evacuees sa mga biskwit na ipinamigay sa mga bata. Tuloy-tuloy din ang serbisyo ng kagawaran ng kalusugan sa mga evacuees. Sa pinakahuling bilang, nasa 1,227 families o 5,340 katao ang lumikas mula rito sa Baseco Compound. Hindi pa man full evacuation, halos mapuno na ang Baseco Compound Evacuation Center. Puno na ang mga kwarto, kaya ang iba ay sa hallway na lamang namamahinga. Kagabi, ayon sa impormasyon ng Command Center ng Manila LGU, meron pang 2 babaeng nanganak na mula sa evacuation ng Baseco Compound. Alauna na madaling araw naman na makausap namin si Jessica Ranido Reyes. Alas 11 kagabi ay tinakbo daw siya sa Gat Andres Hospital nang humilab ang kanyang tiyan. Nakala kasing manganganak na ito dahil kabuanan niya na rin. Pinabalik naman ito sa evacuation center dahil 1 cm pa raw ito. Kanina madaling araw ay muli na itong dinala sa ospital. Sa ngayon dito po sa Baseco Evacuation Center, nag-stop na po kami ng listing. So ang ongoing lang po namin na ina-accommodate ay ang Corazon High School. Sa ngayon naman po, wala pong reported na nagkakasakit, pero naka-standby po ang aming Manila Health. Sa ngayon, hindi pa nagkakaroon ng full evacuation, pero sabi nga nila handa naman ang lokal na pamahalaan na gawin ito sakaling kinakailangan. At kasama naman natin ngayon dito si Vice Mayor Isko Moreno dito sa mismo. Magandang tanghali po, sir. Sir, unang-una, kamusta po ang paghahanda na ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Maynila dito nga sa parating na Typhoon Ruby? Well, kahapon, no, as you can see, si Pangulong Mayor Erap Estrada nagbigay ng direktiba sa lahat ng ahensya ng lokal na pamahalaan, ng Manila Health Department, DSWD, City Administrator at ang Risk Disaster Management natin na i-activate na. So since last night, nagkaroon tayo ng mga preemptive evacuation. As you can see, dito sa Baseco Evacuation Center, medyo puno na. So ni-utilize natin yung ibang paaralan, yung Corazon Aquino School, Benigno Aquino School, at saka yung Hermenildo Atienza School. At meron pa tayo naka-antabay dyan sa may Delpan Sports Complex at saka yung Delpan evacuation site. Dito, medyo panatag naman ang panahon, makulimlim, may mga pagulan-ulan, pero as we expect na by 9 o'clock sana maglalandfall sa Manila, baka mamaya para uong gabi. And nagpapasalamat kami sa Panginoon Diyos at medyo panatag pa naman ang weather dito sa lungsod ng Maynila. Specifically, itong Baseco area kasi ito ay isa sa mga concern area dahil tabing dagat ito. Base sa mga forecast, yung storm surge, yun po ang ibinabantayan po natin. But yung mga makikita po ninyo mga tao rito, ito yung mga taong malapit sa dagat. So, awaw ng Diyos, medyo puno lang, malaking challenge lang, pero yung sa pagkain naman, bibigyan sila ng tanghalian ngayong araw at mamaya namang gabi, may hapunan, courtesy of the city government. Vice, si Connie po at si Rafi po nasa studio. May kaunti silang katanungan, Vice. Yes, magandang tanghali po sa inyo, Hi, Vice. Opo, si Connie Season po ito. Gusto ko lang humalaman, kasi nabanggit nyo, karamihan ho ng nasa Baseco compound ngayon dyan, sa evacuation center, ay halos lahat nakatira ho doon sa may tabing dagat. Pero napag-alaman din po namin na marami pa rin ho na mga pasaway at ayaw pong umalis doon sa kanilang mga tirahan doon sa tabing dagat. Ano ho ang ginagawa ng lokal na pamahalaan ninyo para nang sa gayon po ay completely ho ay talagang matanggal yung mga dapat na wala ng tao doon?
Unang-una, kinakatulong namin ang mga barangay officials, no? Para merong makausap sila ng maayos. At kung hindi man, mapapersa kami na kunin sila sa kanilang bahay, lalo na kung kasagsagan ng bagyo at talagang bumabalik pa rin sila. Kasi dito, Connie, ngayon nandito sila, yung iba, pabalik-balik sa bahay nila, natatakot na baka manakawan o baka mawala yung bahay nila. Wag ko sila mag-aalala dahil binabantayan naman po yung lugar nila ng mga ahensya ng pamahalaan. But be that as it may, Connie, mapapwersa kami na talagang kunin sila dahil ang bilin po ni Pangulong Mayor Erap Estrada, panatiling zero casualty ang lungsod ng Maynila kapag panahon ng kalamidad sapagkat sa mga nakaraang bagyo, ang syudad po ng Maynila ay medyo pinapalad naman po kami dahil kahit na anong bigat ng bagyo ay wala naman pong nadidisgrasya. But yung mga kaukulang paghahanda are in place. As you can see sa baba, no, Connie, meron na tayo mga amphiboat. Meron din tayo para dyan dito sa Baseco, meron din tayo mga amphiboat na binili si President Mayor Erap Estrada para magpapag ng alye. Inaasahan na magbaba ang Maynila. Kaya kung bakit yung mga stranded ay binilihan po ni Pangulong Mayor Erap Estrada ng mga amphiboat din para po sila likasin sa mga lugar kung saan sila na-stranded. Vice, talaga makakatawid sa may tubig sa kalye. Apo, Vice, matanong ko lang, ilang pamilya ho ang pinag-uusapan natin na nagmamatigas pa at naroon po sa mga area na may tabing dagat? Ang kailangan pong ilikas o sapilitang kunin, ano? Lalong-lalo na dahil inaasahan ho natin na mamayang gabi na ang magiging kasagsagan ho nitong Bagyong Ruby dito sa Metro Manila. Ang tansya po namin, ang Baseco po merong about 50,000 population. Itong isang buong compound na to. Ito po kikita nyo rito, napakalaki ng numero na napapabilang dito ay mga doon sa isang concern area namin. Siguro a handful families na lang, ilang pamilya na lamang yung aming talagang kukumbinsihin pa rin, didiplomasyahin pa rin. But bago magdilim, tsatsakin ng lungsod ng Maynila na kunin namin sila ayaw sa gusto nila. Alright, maraming salamat po sa inyo, Vice Mayor Isko Moreno, para po sa update na yan at good luck sa inyo pong efforts. Ganun din, syempre, sa ating kapusong si Jay Sabale.